Sa latest update ng digmaan, Ukraine at Russia ay sumalakay na namang muli ang mga tropang Ukraine sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Bakit tila nahihirapan ang Russia na pigilan ang mga mananakop papasok sa kanilang teritoryo? At sa Pilipinas, pinaghahanda na ang mga Pilipino sa posibleng digmaan kapag tuluyan ng sumalakay ang China sa Taiwan. Gaano na ba kahanda ang Pilipinas? At bakit hindi maiiwasang masangkot ang Pilipinas sa digmaang naghihintay? Yan ang ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng paki-like ng video ito. Malaking bagay ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Tara, simulan na natin. Matapos makipagbardagulan sa digmaan ang Russia ngayong buwan para itaboy ang huling mga sundalong Ukrainian mula sa kanlurang Russia. Matapos ng 7 buwang paglusob ng Ukraine na naglalayong makagambala sa mga puwersa ng Moscow, makakuha ng bargaining chip at galitin si President Vladimir Putin sa isa sa mga pinakapansin-pansin na labanan sa loob ng 3 taon na digmaang Ukraine. Ang mga puwersang Ukrainyano ay bumasag sa kanlurang hangganan ng Russia sa Kursk noong Agosto at minarkahan ang pinakamalaking pag-atake sa soberanong teritoryo ng Russia mula noong pagsalakay ng Nazi noong 1941. Ngunit ang isang malakidlat na opensiba sa buwang ito ay nagpababa sa ilalim ng kontrol ng Ukrainian mula sa humigit kumulang 4,210 square kilometers pababa sa 1,368 square kilometer na sinakop ng Kiev noong nakaraang taon ayon sa open source na mapa. Kaya naman, upang makabawi ang Ukraine ay naglunsad ng mga pag-atake sa bagong rehiyon ng Russia habang naghaharap ito sa mga pag-urong sa sariling lupa. Ang mga Ukrainian forces ay tumugon sa mga pagsisikap ng Russia na paalisin sila mula sa isang bahagi ng teritoryo ng Russia sa pamamagitan ng paglulunsad ng malaking bilang ng mga pag-atake sa isa pang hangganan gamit ang mga drone, artillery at mga tropa. Mahigit sa 20 mga nayon sa rehiyon ng Belgorod ng Russia na matatagpuan 150 kilometers na lupain sa kahabaan ng hangganan ng Ukraine ay sinalakay ayon sa gobernador ng rehiyon, si Vyacheslav Gladkov. Hindi opisyal na kinilala ng militar ng Ukraine ang mga operasyon. Ang pag-atake ng mga puwersang Ukrainian ay lumilitaw na bilang tugon sa kanilang kamakailang pagkalugi sa rehiyon ng Kursk sa Russia, ang katabi ng Belgorod, kung saan nasamsam nila ang higit sa 1,000 square kilometers noong Agosto. Sa nakalipas na mga linggo, isang bagong opensiba ng Russia na sinuportahan ng mga tropang North Korean ang nagtulak sa kanila pabalik sa hangganan. Parihong naghahanap ang Russia at Ukraine ng mga tagumpay sa 1,000 square kilometers frontline habang bumubuti ang panahon at habang pinipilit ng Administrasyong Trump ang tigil putukan. Binabanggit ang magdamag na pag-atake sa himpapawid sa Dnipro, Kevriere at iba pang mga lungsod at komunidad. Hiniling ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky noong Sabado ang isang kagyat na malakas na tugon mula sa US sa kanyang gabi-gabing talumpati. Inaasahan umano nila ang isang tugon, isang seryoso. Sila ay nagtatrabaho patungo sa isang tugon, sabi niya, at ipinahayag ang 172 drone strike ng Russia sa sibilyang infrastruktura ng Ukraine noong Biyernes ng gabi. Ang isang malakas na tugon ay apurang kailangan, higit sa lahat mula sa US, mula sa Europe, mula sa lahat ng tao sa mundo na naglagay ng kanilang mga taya sa diplomasya. Ang Russia ay dapat pilitin sa kapayapaan, ang presyon lamang ang gagana. Sinabi ng General Staff ng Ukraine na ang mga sundalong ginagamot sa isang ospital ng militar ay nasugatan sa isang pag-atake ng mga drone ng Russia sa hilagang silangang lungsod ng Kharkiv. 2 tao ang namatay at 25 iba pa ang nasugatan sa ibang lugar sa lungsod. Si Yuri Podolyaka, isa sa mga pinaka-maimpluwensyang makarasya na vlogger ng militar, ay nagsabi na itinulak ng Russia ang mga puwersang Ukrainian sa hangganan sa ilang mga lugar, kahit na ang matinding labanan ay nagaganap at ang mga puwersang Ukrainian ay lumalaban habang sila ay umatras.
Ang mga mapa ng larangan ng digmaan mula sa parehong Ukraine at Russia ay nagpakita ng dalawang magkasanib na bulsa ng mga puwersang Ukrainian sa gilid ng Russia ng hangganan sa Kursk. Sinabi ng Russia na nililinis nito ang malaking bilang ng mga minahan sa lugar matapos ang pampublikong apela ni US President Donald Trump noong nakaraang linggo na iligtas ang napapalibutan ng mga tropang Ukrainian. Sinabi ni Putin noong Biyernes na ginagarantiyahan ng Russia ang buhay ng mga tropang Ukrainian sa rehiyon kung sila ay sumuko. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang kanyang mga tropa ay hindi napapalibutan, ngunit napatunog ng alarma sa sinabi niyang maaaring isang bagong pag-atake ng Russia sa hilagang rehiyon ng Ukraine na nasa hangganan ng Kursk. Ang mga pro-Russian military blogger ay nagsabi na ang mga tagumpay sa larangan ng digmaan ng mga puwersang Ruso ay nagbibigay daan sa Russia upang maging banta sa Sumy. Ngunit nagbabala na ang mga puwersang Ukrainian ay nagpapatibay ng mga depensa doon sa loob ng ilang panahon. Hindi malinaw kung ang mga pag-atake ng Ukraine sa Belgorod ay nilayo na kunin at hawakan ang lupain ng Russia o kung ang hakbang ng isang pagsisikap na mapawi ang pressure sa mga tropang Ukrainyano na nasa lugar pa rin ng Kursk at sa karatig na rehiyon ng Ukrainian ng Sumy sa pamamagitan sa pagpipilit ng muling pag-deploy ng mga puwersang Ruso. Sa ngayon, ang paglusob ng Ukrainian sa Belgorod ay tila hindi gaanong ambisyoso kaysa sa opensiba sa Kursk noong nakaraang taon. Ayon sa mga opisyal ng Russia, nagsimula ito halos 2 linggo na ang nakalilipas sa maraming pag-atake ng cross-border. Ang lawak ng tagumpay ng Ukraine sa ngayon sa Belgorod ay hindi malinaw. Ang mga hindi opisyal na mapagkukunan ng Russia ay nagsasalita tungkol sa presensya ng Ukraine. Ilang mga ulat ang nagsabi na ang mga Ukrainians ay pinamamahalaan upang makakuha ng isang foothold sa nayon ng Popovka sa loob ng Belgorod at ang mabigat na labanan ay nagpapatuloy doon. Sa ibang lugar, ang mga puwersang Ukrainyano ay lumilitaw ng husto sa Bakhmut sa silangan ng Ukraine. Ang mga tropang Ruso ay nagpapatuloy sa patuloy na pag-atake sa Pokrovsk sa area ng Donetsk sa pinakamataas na intensity sa taong ito. Ngunit sinabi ng Deep State na binawasan ng mga Ukrainians ang antas ng kanilang pagkalugi sa teritoryo mula noong Enero. Sa karagdagang timog sa Zaporizhzhia, ang sitwasyon para sa mga Ukrainians ay lumalala. Ayon kay Vladislav Voloshin, tagapagsalita ng militar doon, sinabi niya noong Biyernes na ang bilang ng mga pag-atake ng Russia gamit ang maliliit na grupo ng infantry ay lalong tumitindi. Kinilala ng isang komentarista ng militar ng Ukraine ang mga tagumpay ng mga tropang Ruso sa lugar na katabi ng isang mahalagang highway kahit na napansin niya ang matinding pagkatalo ng mga tropa. Tinataya ni Konstantin Mashovets, isa pang Ukrainian military analyst, na ang mga Ruso ay nakaipon ng hanggang 70,000 na tropa sa harapan ng Zaporizhzhia kasama ang daan-daang mga tangke at artillery. Hawak ng Kremlin ang ilang 3/4 ng Zaporizhzhia at illegal na idineklara ang complete annexation nito. Ang mga negosasyon sa mga limitadong tigil-putukan na pinamagitan ng ilang kagalakan ng Estados Unidos ay gumagawa ng maliit na pag-unlad. Nagdagdag ang Kremlin ng ilang kondisyon para sa tigil-putukan sa Black Sea na hindi katanggap-tanggap sa Ukraine at sa mga kaalyado nitong European. Inaakusahan ng Moscow at Kiev ang isa't isa sa pagtarget sa mga pasilidad ng enerhiya sa kabila ng isang kasunduan sa unang bahagi ng buwan. Ayon kay Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, na inilalaan ng Russia ang karapatang hindi sumunod sa moratorium sa pag-atake sa sektor ng enerhiya na patuloy na nilalabag ng Kiev. Sinabi ng isa sa mga negosyador ng Russia noong Biyernes na hindi niya inaasahan ang isang pangkalahatang kasunduan sa tigil-putukan hanggang sa katapusan ng taong ito. Sinabi ni Grigory Karasin na ang mga pag-uusap sa Riyadh ay hindi humantong sa anumang radikal at ito ay walang muwang sa asahan na tagumpay. Ang pag-unlad aniya ay maaaring inaasahan sa pinakamahusay na katapusan ng taon. Sinabi ni Zelensky na ang Russia
ay nagpaplano ng isang multi-pronged na opensiba sa mga darating na linggo upang ilak ang mga tagumpay sa teritoryo bago ang anumang karagdagang negosasyon sa tigil putukan. Kinukuha nila ang mga pag-uusap at sinisikap na maipit ang US sa walang katapusang, walang kabuluhang mga talakayan tungkol sa mga peaking kondisyon para lamang bumili ng oras at pagkatapos ay subukang mangagaw ng mas maraming lupain, sabi ni Zelensky noong Huwebes sa pagbisita nito sa Paris. Gusto aniya ni Putin na makipag-ayos sa teritoryo mula sa isang mas malakas na posisyon. Samantala sa Pilipinas, sinabi ng hipi ng militar noong Martes na ang bansa ay hindi maiiwasang masangkot kung ang kalapit na Taiwan ay sinalakay habang binabalaan ang China na nagsusumikap na makalusot sa militar ng mga Pilipino at iba pang mga institusyon. Ginawa ni General Romeo Browner ang mga komento habang pinalibutan ng militar ng Beijing ang Taiwan sa malalaking pagsasanay na sinabi nitong pagsasanay para sa isang blockade sa isla. Simulan ang pagpaplano para sa mga aksyon kung sakaling magkaroon ng pagsalakay sa Taiwan. Ito ang kanyang sinabi sa mga tropa sa hilagang isla ng Luzon. Dahil kung may mangyari sa Taiwan, hindi maiiwasang masangkot tayo, sabi ni Browner nang hindi pinangalanan ang potensyal na mananakop. Bilang mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, dapat mayroon tayong mentalidad na tayo ay nasa digmaan na. Bahagi ng trabaho ng kanyang mga sundalo ang iligtas ang 1.4 milyong Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan, sinabi ni Browner nang hindi idinetalye kung paano isasagawa ng militar ang misyon na iyon. Ang Hilagang Pilipinas ay magiging host ng malakihang joint exercise kasama ang kaalyado ng United States na nakatakdang magsimula sa Abril 21, sinabi ni Browner sa mga tropa sa Northern Luzon Command Headquarters. Ito ang mga lugar kung saan makikita natin ang posibilidad ng isang pag-atake. Ayaw umano niyang mang-alarm, ngunit kailangan nating maghanda, dagdag pa niya. Ang Maynila na may Mutual Defense Pact sa Washington ay nasangkot sa mga buwan ng komprontasyon sa Beijing sa pinagtatalunang lugar ng South China Sea. Inaangkin ng Beijing ang halos kabuuan ng mahalagang daluyan ng tubig sa kabila ng internasyonal na desisyon na walang merito ang asersyon nito. Bumisita sa Maynila noong nakaraang linggo si US Defense Secretary Pete Hegseth at sinabing kailangan ng magkakaibigan na magkabalikat upang hadlangan ang sigalot upang matiyak na mayroong libreng nabigasyon sa South China Sea. Sa mga pagsasanay sa balikatan ngayong buwan, magsasagawa ang mga tropang US at Pilipinas ng buong pagsubok sa labanan ng lahat ng mga plano, lahat ng mga doktrina, lahat ng mga pamamaraan na binuo natin sa mga nakaraang taon, sabi ni Browner. Napakahalaga na maghanda tayo sa anumang kaganapan, isang nakakatakot na babala ng general. Dagdag pa nito, ang komunistang China ay nagsasagawa na ang mga gawaing nagkakaisang printe sa ating bansa. Sila ay nakapasok na sa ating mga institusyon, sa ating mga paaralan, sa ating mga negosyo, sa ating mga simbahan, maging sa ating hanay sa militar. Dagdag pa ng general, nararanasan din ng Pilipinas ang cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. Hindi kaagad tumugon ang embahada ng China sa mga kahilingan para sa komento. Ang Pilipinas nitong mga nakaraang linggo ay gumawa ng serye ng mga pag-aresto sa mga Chinese suspect na inakusahan ng pagsasagawa ng surveillance sa mga kampo ng militar at mga naval ship at coast guard ng Pilipinas. Sinabi ng Philippine Navy nitong Martes na palalakasin nito ang mga unit kagamitan at kakayahan nito sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na tensyon sa lugar kasama ang China. Ibig sabihin, pinalalakas natin ang ating mga naval component ng West Command at Northern Luzon Command sapagkat ito ang nakaharap sa West Philippine Sea, sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at sa mga hilagang isla natin. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. Bakit hirap na hirap ang Russia na saluhin ang mga pag-atake ng kaaway sa kanilang teritoryo? Sinyalis ba ito ng mahinang hukbo ng Kremlin?
At ang Pilipinas ba ay wala nang pagpipilian kundi ang sumali sa digmaan kapag formal nang sumalakay ang China sa Taiwan? Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.